sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin ito pong sektor ng transportasyon at yung Laban-laban. naunsya... Bawi-bawi. Wow, pwede. Naunsyame po na dagdag pasahe. Yan. Nasa kabilang linya po natin, ang atin na pong maituturing na pong suki. Walang iba ang National President po ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas, LTOP, si Calando Marquez. Calando, magandang umaga. Welcome muli sa DWIC, Aliw Channel 23, Drew Racino at John Ibanez. Morning, Calando. Musta na? Good morning, Sir Drew. Good morning, Sir John. At good morning sa iyong milyon-milyon na nanonood at nakikinig sa iyong Salamat po sa... Tayong tatlo lang po nagkakarinig yan, Calando, sa totoo lang. Huwag po kayong mag-alala, Calando. Kamusta po kayo? Ay, ganito ho, andito pa rin sa kalye, naghahatid ang aking apo sa kanyang opisina. Ayo. At Apostolic duty, dahil nga ganito na lang pala ang desisyon ng ating Pangulo na ating minamahal. So nakakalungkot man sabihin dahil nga nag-usap-usap na po kami, magkikita-kita kami ngayong tanghali after lunch dahil nga talagang ang direksyon na namin, kasama namin ang buses, mga truckers, TNBS, lahat po na ng uri ng ating public transport ay magkita-kita kami mamaya. At yung nakakalungkot man sabihin po, ako po ay humihingi na po kaagad ng paumanhin at sana ang ating mga sinerbisyohan na pasahero, kasama namin po kayo na naghihirap. Kaya ito man po kung hahantong kami doon sa hindi maganda dahil halos lahat na po ng region namin sa buong Pilipinas, wala na pong nagsasabi na papasada kami. Ayaw na nila dahil hindi na kumikita dahil ang pinaghahanap buhay na lang namin din, Sir John, Sir Drew, ay mga gasoline company na sa labusab sa ating mamamayang Pilipino. Sinasabi ko diretsano, talagang ginagago na tayo dito ho sa deregulation law na ang tawag ko sa ngayon sa ginawa nila. Hindi na po ito batas, gatasan ang taong bayan. Masakit po ang aking sinabi pero yan po ang katotohanan. Pero Calando, hindi naman kasalanan ng gobyerno natin to di po ba? Alam mo, yung kasalukuyan na gobyerno natin, talagang tama ho kayo, Sir John. Hindi kasalanan ng ating Pangulong Bongbong yung batas na deregulation law. Kaya lang ho, mayroon naman po siyang magagawa kung gusto. Dahil ang sabi ng kanyang sekretary ng DOE, mayroong sapat na pondo nung kabubukas pa lang ng gera dyan sa Arab Emirates, Amerika, ano mang bansa yan, ay may sapat na stockpile natin hanggang katapusan ng Abril. Bakit naman ginawa tayong hinold up ang nakadilat ng mata na sambayan ng Pilipino? Di ba? Pero ang sinasabi ko, Calando, na hindi kasalanan ng gobyerno dahil nga epekto ito ng giyera sa Middle East. So, ang okay o hindi sa inyo yung naging decision bawiin ng Pangulo? Kasi yung iba sabi, okay lang ito kung may ipapalit na hakbang para matulungan ng transport sector. Sa inyo po, Calando, anong stand nyo rito? Tama po kayo, Sir John, Sir Drew. Tama po yan. Kaso wala naman pong ipapalit dahil sabi ko nga, limos na nga lang na piso sa aming ordinaryo na traditional na jeep. Per 2 piso sa modernized. Binawi pa. Kaya kami ho nalulungkot na sabihin na bitawan dahil kasama ko si Paring Obit sa kabilang istasyon ngayon, katatapos lang, ay talagang iisa na po yung aming direksyon na pupuntahan. Dahil talagang napakasakit, Kuya Eddie, na bitawan ang salitang strike. Hindi namin ginagawa dahil ang gusto namin ay tumulong sa ating gobyerno dahil ang pamamasada, yan po yung aming ikinabubuhay. Kaya lang ho, hanggang sa ilang kami magtiis na mahigit ng doble ang presyo ng krudo, gasolina, dahil nga dyan sa batas na deregulation law. At naman po yung panghuhuli sa nagkakamali na ginagamit ng LTO sa flying squad, yung pong JAW, yung Joint Administrative Order na JAW na napakataas ng penalty sa batas na Republic Act 4136 ay 250, 300 ang penalty do sa obstruction, ginawa nilang 5,000. At yan po ay nagkakarigluhan sa kalsada. Hindi na rin po batas ang tawag ko yan dahil department order, administrative order,
Yung pong jaw, hindi batas po yan. Simulat sa pool. Gatas po yan dahil walang yan ang tamang konsultasyon. Alando. Gatas din po yan, Sir John. Alando, pasensya na, maabala kita, ha, maputol Opo. kita. Ano yung binabanggit yung masakit na gagawin ninyo? Talagang kami hahantong na hindi namin dapat gawin. Baka mangyayari dahil ang kahilingan lahat ng aming membro sa buong Pilipinas, mapa-motorcycle, taxi, TNBs, PUG, UB Express, mapabas, mapabas, kasama namin ng magmi-meeting mamaya at tigil pa ang hahantungan. At ayaw Tigil namin pasada. mangyari po ito. Opo, Okay? nationwide po ito. Mhm. At kailan nyo po pinaplano yan? Yan po ay pag-uusapan mamaya. Kaya Mamaya nga malalaman. sabi ko, Sir John, sana ay maayos natin to. Pero si Kaobet, tutol na tutol dyan sa mga nakarang pag-uusap namin eh. Nakausap nyo na pa ba ulit siya at papayag na ba siyang gumawa ng ganyang hakbang? Kami rin po, tutol po dyan. Kasama namin yan sila Kaobet, nila Tama. Paring Boy, nila Pejudap. Kahapon kasama ko ang Pejudap. Kasama ko yung ACTO. Kasama kami ho yung Federation ng Mandaluyong, Federation ng Quezon City. Lahat po sila. Dahil nung nandun lumo kami. Konting pihit, Kalando, nawawala-wala ka. Naputol si Kalando. Naubusan ng gasolina yung Naubusan ng gasolina yung cellphone. cellphone. Balikan natin. Balikan ha? natin. Inawin lang natin. So lumalabas na no choice na ang mga grupo ng transportasyon. Ang kundi babala po magsagawa. ni Kalando ay maaring Mantong. nga at maaring sumama sila doon sa Ayan. tigil pa. Okay. Balikan Sige, natin maya-maya balikan ha? Kasi Pero mabigat yun, ha? kasi mas malaking ano ito eh. Ilan sila? Ito Hindi, yung nagkasundo sila niyan, no? ito yung dating Magnificent Seven. Oo. Di ba? Pag nagkataon, mas malaki ho ito. Nationwide pa. Tignan Tsaka natin ano, kung ano mapapag-usapan nila mamaya. kasama ang mga bus. at Kasama TNVS. bus, TNV, pati taxi. Oo. So, anong sasakyan ng tambayan? UV, pati UV. Anong sasakyan nila? Medyo mabigat-bigat ito ha. MRT? LRT? Bakit meron ba? Hindi. Tsaka ang tanong, Abot ba yun? paano ka makakarating ng trend? Kung di ka naman sasakay ng bus. Alright. Ano, Kalando, ulitin nga natin. Kung hindi morning nyo mahahagot ulit, at mapaplansya, final option or last option nyo, tigil pasada nationwide. Tama ba? Opo, yun naming talagang ito ho, katatawag lang kaya naputol ho dahil ang daming tawag, nakapul na po yung aking cellphone sa text, Region 1, Region 2 hanggang Region 15. Ang kanilang kailangan na lang ho yung switch on dito sa Maynila. Kalando, kailangan na ba talaga? Talagang kailangan na ho dahil nga unang-una ho kaming serbisyo publiko, kami ang humahakot ng trabahador at nabubuhay kami sa aming pamamasada, Sir Jun. Kalando, Pero alam kung naman namin ganito ang naman hirap. ang nangyayari, Apo. wala na kami pong choice. Kalando, alam naman natin ang ikangay galaw ninyo na kung wala kayo, wala rin namang mararating ang ating mga kababayang commuter. Kaya lang, hindi mo pwedeng yung pag-uusap ninyo ay idirekta ninyo kay Pangulong Marcos ang kahilingan at hingan ng immediate na tulong kaysa humantong kayo sa tigil pasada? Alam nyo, Sir Jun, may sulat na kami personal sa Pangulo. Inilatag na namin lahat ang problema na ultimo kolorum na dekada na po na nangyayari sa ating bansa. Ay inilatag na namin ang kasulatan sa kanya. Pero ang nangyayari, parang walang nangyayari. Kaya nga, ibig sabihin, baka naman pwedeng direktang linya na kausapin ninyo or personal. personal na. Kumbaga, huling hirit, Kalando. Matagal na po namin hinihiling sa ating Pangulo dahil kami po ay siluso rin. Dahil po lahat ng sektor hinaharap ng Pangulo. Bakit ang ating public transport ay hindi niya hinaharap? Kaya yan nakakalungkot ho dahil kami ay taxpayer ng 24/7 kung tawagin. Opo, Kalando, bago tayo magtungo sa ibang issues sa sektor ng transportasyon, kung lalakihan naman po ang subsidiya para po sa inyo o agahan ng pamamahagi po ng fuel subsidy, ito po ba ay maiibsan kahit paano at magdadalawang isip ang inyong sektor para po magsagawa po ng tigil pasada kahit para naman maibsan? Yan po ay nasa pag-uusap na namin mamaya, Sir Jun, Sir Drew.
dahil ako po ay hindi po basta-basta nagdidesisyon ng ganito. Hindi ako pwedeng magdikta sa ating mga kasamaan, mga membro. Kailangan po ang desisyon ay majority na ho ang talagang desisyon kagabi. Dahil po napakasakit, Kuya AD, na sabihin sa ere, ayaw namin po mamerwisyo dahil kami po ay naghahanap buhay lang naman po. Nang legal kami na mga public transport. Pero yung problema namin na napakalawak, napakabigat, talagang ito sinasabi ko, instead na natuwa na kami, na sana mayroon na kaming piso dapat ngayon sa ordinary na mga jeepney, na wala pa po. Na Alando, kung kami ay, yes sir. po, tansya na. Yung binabanggit nyo bang grupo, Magnificent Seven yan? Lahat na po, wala nang Magnificent 7 dito na binabanggit ko, kundi kasama na pati Ultimo Motorcycle Taxi, Oh. TNBS, mga truckers, mga buses, jeepney, lahat po ng public transport ay nagkakaisa na ho yung aming pag-uusap mamaya. Nandoon po sila. Ultimo yung mga taga-Region 3, taga-Region 4, taga-Iloilo. Dumating po sila dito ngayon para makiisa dito sa pag-uusap ng ganito. Saan nyo idaraos yan, Kalando? Diyan lang po sa Quezon City po, sir, yun. Sa Circle? Hindi ko masabi po dahil nga gusto namin po, wala munang media ho. Okay. Kailangan Okay, namin po ang media. Napakalaki ho ang Closed ating door. paggalang po sa inyo. Opo. Lahat ng mga media, maraming salamat po lahat sa inyo. Alando, opo, baka meron pa ho kayong mga karagdagan pang panawagan. Kung nakikinig ang Pangulo sa inyo, Kalando, anong gusto nyong mensahe? At saka sa ating mga kababayang mga mananakay. Ang aming pakiusap sa ating Pangulo, sana po, siya naman po ang nagbigkas ng pagbawi sa ibibigay nilang benepisyo sa amin. Siya rin po ang makakagamot po nito. Wala na pong iba. Right? Maraming salamat, Sir John, Sir Drew, Opo. at lahat na nakikinig sa inyong programa. Hindi po namin kalaban o tinatakot ang gobyerno. Bagkus hindi na namin po kaya ho itong itinaas na ito. At nakakalungkot man sabihin sa spokesperson ng oil company na DOE, kayo ho ang nangangatuwiran sa pagtaas nila ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Alam ko po na wala kayong kapangyarihan, pero pwede kayong gumawa ng formula na ilatag sa Kongreso at Senado at masolusyonan ang problema. Hindi. Ginagawa nyo ng katuwiran ay para lang sa mga gasolinahan. Sana naman po, bigyan nyo ng patas na hindi po yung, hindi ko masabi ho, magkano? Yo. Yan lang ba ang solusyon ng mga problema natin? Doon sa kabila may problema, sa kabila may problema. Magkano lagi ang kasunduan? Maraming salamat, Sir John. Maraming salamat, Sir Drew. Kalando, huwag mo kaming kalimutan kung magkakaroon kayo ng final decision, ha? Pakitimbrihan lang ng marating natin kagad. Malaman ng publiko. Apo, Ingat po, Kalando. Salamat. salamat. Good morning, Salamat good morning. po, Good morning at good luck po sa inyo. Ingat Salamat po. Yan.